Sa magandang umaga po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumainyo lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang katanungang bumagsak ba ang Jerusalem sa taong 586 BC? At bago ang lahat, humingi ako ng paumanhin dun sa una-una kong mapaksa. Ang 723 BC ang pagbagsak ng Samaria dahil sa huling mga segundo doon sa 574 BC ay bigla na lang naputol ang video dahil sa naubusan na-drain na ang aking cellphone na ginagamit. Ito ay sa Ezekiel chapter 29 verses 17 to 18 na pang 27th year ng kanilang pagkakatapon at pang 37th year, so 27 to 37 is 10. 574 minus 10 is 564 BC. Ito ng 37th year na kanilang pagkakatapon, nakasulat sa Jeremiah chapter 31 verse 34 or 2 King chapter 25 verse 27. Ito yun ang last part dun sa 723 BC na topic ko nung nakaraan. Ngunit ito ang nagtapos ang report ni Ezekiel doon sa 27th year ng kanilang pagkatapon, bagamat mahaba pa ang aklat ni Ezekiel, ngunit ang kanyang report ay sa 27th year ng kanilang pagkatapon ay tinapos niya doon dahil ang mga bilangan, ito yung pinagbasihan sa pagbibilang, at ang report ni Jeremiah sa aklat ni Jeremiah nagtapos sa Jeremiah sa 37th year ng kanilang pagkatapon. Jeremiah chapter 52 verses 31 to 34 or 2 King chapter 25 verse 27. Ito yung 37th year ng kanilang pagkakatapon na bago-bago pala naghari si Evil-Merodach ng Babylonia. Hindi binanggit kung si Evil-Merodach ba o si Belshazzar na anak ni Haring Nabucodonosor ay isa. Wala, hindi binanggit doon. Ang pagtapos ng Ezekiel, nagtapos ng Jeremias, ang nagtuloy na lang sa bilangan ay ang aklat ni Daniel na nag-umpisa naman ang aklat ni Daniel ng third year ni King Joachim na sinakop ni Haring Nabucodonosor ang Jerusalem. Ito'y nakasulat sa Daniel chapter 1 verse 1. At unang taon ni Haring Nabucodonosor at marami sila ang dinalang bihag sa Babylonia. Ito dahil given ang mga paghari ni Haring Nabucodonosor, third year ni Haring Joachim, nag-umpisa ng maghari si Nabucodonosor at 19th year ni Haring Nabucodonosor, ito yung bumagsak ang Jerusalem sa 2 King chapter 25 verse 8, pang 7th day ng 5th month ng 19th year. At ang 23rd year ni Haring Nabucodonosor given din, kung kaya tatlo ang given sa edad ni Nabucodonosor, kung kaya ang mga pagbibilang, ang mga taon ni Nabucodonosor, ang edad ni Jeconias o Joaquin at ang edad ni Sidikias, ang tatlo ang ating pagbasihan dito para makuha natin ang mga bilang dito. O kaya ayon sa report ni Jeremiah chapter 52 verse 28, ang bilang ng mga Hudyo na nadala sa Babylonia nung third year ni Haring Joachim ay 3,023. Ito'y ayon sa kay Jeremiah. At sa pang 19th year nang bumagsak ang Jerusalem, 832 ng mga Hudyo ay dinala sa Babylonia. Jeremiah chapter 52 verse 29. At sa pang 23rd year, dito sa 23rd year ang given ay 745 ng mga Hudyo dinala sa Babylonia. Ito sa Jeremiah chapter 52 verse 30. Kung kaya ang aklat ni Jeremiah na nagmula sa 3rd year ni King Hosea ay 13th year ni Haring Hosias. Dito siya unang kinausap ng Diyos hanggang sa mga hari kay Joachim, si Sidikias. Kinausap na si Jeremias dito hanggang sa time ni bumagsak na ang Jerusalem. Ito yung time na Jeremias, kaya buo ang aklat ni Jeremias. Nagtapos ang kanyang aklat ng 37th year ng kanyang pagkatapon. At ang tumutuloy lang dito ay ang aklat ni Daniel. Dahil ang sabi doon sa aklat ni Daniel na
ang sabi doon na sa Daniel chapter 6 verse 28, unang taon ng paghari ni Haring Ciro at ang paghari ni Haring Dario ay nanagana si Daniel. At sa makikita sa Esdras chapter 1 verse 1, unang taon ng paghari ni Haring Ciro. Okay, dito ang aklat ni Daniel. Ngunit sadyang dito ko lang muna tatapusin ang paksa ko sa 564 BC. At bago ang lahat, ito po ang katanungan na bumagsak ba ang Jerusalem sa taong 586 BC? Ito ang katanungan ngayon. O kaya, umpisahan ko ang mga bilang sa dito sa 600 BC. Ang 600 BC, wala pong, ito ay katumbas ng 3,500 years na nagmula sa 3,081 years. Ito ay 419 years. 3,081 plus 419 is equals 3,500 years. Or, sa BC, 1019 BC minus 419 is equals 600 BC. Ito na ang mabilang. Ito naman nagmula ang 1019. Ito sa 1019. Ito yung 1019 BC or 3,081 years. Ito yung 4th year and 2nd month ni Solomon. Ayon sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41 hanggang 1 King chapter 6 verse 1, 480, 1 King chapter 6 verse 1, 480 years. 4th year and 2nd month ni Solomon ay ang exact 480 years mula nang lumisan sila sa Ehipto. Kung kaya ang pag-alis nila sa Ehipto ay 1499 BC. Katumbas naman ang 1499 BC sa 2,601 years. 2,601 years katumbas ng 1499 BC. At ang 2,601 years, dito naman yan makukuha sa mga sequences of time. Itong 63, 124, 119, ito naman hanggang sa kamatayan ni Iber sa edad na 464 to 413 years. Sa kamatayan ni Iber, mula dito sa kamatayan ni Shem is 40 years. Ang kamatayan ni Shem mula sa kamatayan ni Father Noah ay 142 years. 350 years ang kamatayan ni Father Noah hanggang sa pagbaha sa daigdig, at ang 1656 years mula ng paglikha sa tao hanggang sa pagbaha sa daigdig. Okay, ito na mga time sequences mga given ang kanilang kapanganakan, given ang kanilang kamatayan, kung kaya makukuha lahat yan dahil ang direct generation sequence makukuha na dito hanggang kay Jacob. At ito yung nagtutotal ng 2,256 years. Ang kamatayan ni Jacob sa edad na 147 years, 2,256 years. Ito yung given, kung kaya ito yung chronology of time from year 1 to 2,256 years. Ito yung kamatayan ni Jacob sa edad na 147. Kung kaya ito yung nagtutotal mula ng paglikha hanggang sa pag-alis nila sa bansang Ehipto ay 2,601 years, katumbas ng 1499 BC. Kaya ito yung 1499 BC. Ibawas naman yung 480 years, ito naman yun ang 1019 BC. At ang 1019 BC, ibawas yung 419 years, ito yung 600 BC. O kaya ito yung 1019 BC, ilipat ko lang dito sa isa. Ang 1019 BC, dahil ito yung kung paano makarating dito sa 586 BC, medyo maliit. Ang 1019 BC, ito yung tumbas ng 3,081 years mula ng paglikha. 1 King chapter 6 verse 1, ito yung 4th year and 2 months si Solomon ay bawas na rito sa 1019 BC dahil sa 1 King chapter 11 verse 42, si Solomon ay naghari ng 40 years, kung kaya dito ay bilang na ang 4 years to 36 na lang. Ito yung mga time sequences mula kay Solomon hanggang kay Sidekias ng first year ni King Sidekias. Ito ay 600 BC. Kay Solomon 36, kay Abiam 3, ay kay 17 kay Roboam
kay Abiam 3, kay Asa ay 41, 25 kay Josaphat, Joram 8, Ocosias 1, 6 kay Atalia. Si Atalia anak ni Akab sa kabilang kaharian, naging asawa ni Joram na anak ni Josaphat, ina naman ni Ocosias. Kaya si Atalia, merong ang 40 si Huas, anak ni Ocosias, 40, 29 naman si Amasias, 52 si Uzias o Asarias, 16 si Jotham, 16 si Akas, 6, ito 29 si Hezekias, ngunit ang 6 years ni Hezekias, dito bumagsak ang Samaria sa 723 BC dahil nagmula ang kanyang paghari ng 729 BC, at sabi sa 2 King chapter 18 verse 10, ang 6 months ni Haring Hezekias at ang 9 months ni Haring 6 years ni Haring Hezekias at 9 years ni Haring Osias, bumagsak na ang Samaria sa mga kamay ni Haring Salmanasar ng Assyria. O kaya ang 729 to 700 BC, 729 minus 6 is 723. Bumagsak ang Samaria sa 723 BC, katumbas ng 3,377 years. At ang kay Manasseh na 55 years, Amon 2 years, 31 years ni Hosias. Ang 13th year ni Hosias, dito nag-umpisa si Jeremias na magpropesiya, na sinabi ko na kanina, at meron pa siyang 18 years kukumpleto sa 31 years. At dito sa kamatayan ni Haring Hosias ay naghari si Huakas na kanyang anak. Si Hosias noon ay kakampi pa ng Babylonia, dahil nung naglaban ang Babylonia at saka si Haring Nabucodonosor at saka hari ng Ehipto na si Haring Nico, ay nagsumaklolo ito si Haring Hosias ngunit siya tinamaan ng pana at siya ay tumakas siya papuntang Megiddo at doon siya inabot ng kamatayan sa Megiddo at kinuha ang kanyang bangkay sa kanyang mga tauhan at dinala sa lungsod ni David. Ito yung panahong 612 BC. 612 BC, so 3 months lang si Huakas. Dahil 3 months lang si Huakas, 612 pa rin. Si Huakas ay binihag ni Haring Nico ng Ehipto at pinalitan siya ni Eliakim na kanyang kapatid, anak ni Hosias sa ibang babae. Ngunit ang kanyang pangalan ni Eliakim ay pinalitan ng Joachim. Ito na ang 612 minus 3. Pangatlong taon ni Joachim, ito ang unang taon ni Haring Nabucodonosor na binihag sila ni Haring Nabucodonosor. Na ayon sa report ni Jeremiah, 3,223 ang mga nabihag papuntang Babylonia. Napakarami ang kanyang nadalang bihag dito. Jeremiah chapter 52 verse 28. Ito ang kanilang kasaysayan na si Joachim, 3rd year ni Joachim, nag-umpisa ang paghari ni Haring Nabucodonosor. O kaya ang pagbibilang, ang paghari ni Nabucodonosor, 19th year given, 23 years given. Ang edad ni Joachim ng maghari ay 18. Ang edad ni Sedekias ng maghari ay 21. Nung 18 si Joachim, nung namatay ang kanyang amang si Joachim, ay pinalit siya bilang hari. 3 buwan lang kanilang panunungkulan at binalikan sila ni Haring Nabucodonosor at binihag kanyang ina kasama ang mga matataas sa palasyo. O kaya ito na ang story dito kay Haring Joachim. Si Haring Joachim ay dinala ng bihag sa Babylonia, pinalitan siya ni Nathanias na kapatid ng kanyang ama, at pinalitan ang pangalan niyang Sedekias. Ito sa 2 King chapter 24 verse 18. Si Sedekias ay 21 years old at naghari siya ng 11 years sa Jerusalem. Ngunit ang bilang na ito ay pang first year lang muna para makuha ang bilangan. Sa first year ni King Sedekias, ito ay sa bilangan, ito ang mga bilang. Sa 612, ito yung paghari ni Haring Huakas. So naghari din si Joachim, 612, dahil 3 months lang si Huakas. Si Joachim ay 3 years, unang taon ni Haring Nabucodonosor. So ang 612 minus 3 is 609. 609, so mayroon pang 8 years si Haring Joachim dahil 11 years siya naghari. So
609 minus 8 is 601. Ito yung 601, ito yung time na si Haring Joachim ang naghari, anak ni Haring Joachim, 601 years. At nung time na 3 months lang dinala si Joaquin sa Babylonia, 601 pa rin. So sa 601, ang bilang ng 601 sa first year ni King Sidikias ay nagiging 600. Binilang ang 1 year. O kaya ito na ang mga bilang ng mga taon. Ang 600 BC, ito na yung Jeremiah chapter 27 verses 1 to 22. First year ni King Sidikias, kung kaya ang 601 minus 1 is equals 600 BC. Dito na nag-umpisa ang report ni Ezekiel sa kanilang pagkatapon, dahil si Ezekiel kasama ni Haring Joachim nang natapon, kasama ni Haring Joachim dito sa bago kay Sidikias, siya ang saserdote dito, at nag-umpisa ang kanyang report nung 5 taon ang kanilang pagkatapon. Ayon sa Ezekiel chapter 1 verse 2, 5 araw, pang 4 na buwan at 5 taon ng kanilang pagkakatapon. So si Sidikias na 21 minus 1 dun sa first year, so 22 plus 1 sa first year is 22 plus 5 dito sa 5th year ng kanilang pagkatapon ni Haring Joachim is 27. So inundan sa Ezekiel chapter 8 verse 1, 5 araw, pang 5 araw, pang 6 na buwan, pang 6 na taon. So 1 taon lang, so 1, so 28 na si Sidikias, 25 si Joachim, at ito naman 15 si Nabucodonosor, pang 15 na taon na kanyang paghari. Ito ayon sa mga bilang sa sunod-sunod na. At si Ezekiel chapter 10, 20 verse 1, pang 10 araw, pang 5 buwan, at pang 7 taon, so 1 year pa rin. Plus 1 is 25, plus 1, 26. 28 plus 1 is 29 si Sidikias, 26 na si Joachim, pang 60 naman ni Nabucodonosor ang kanyang paghari. At sa Ezekiel chapter 24 verse 1, 10th day, 9 month and 9 years. So from 7 to 9, 2 years. From 29 plus 2 is 31, 26 plus 2 is 28, 16 plus 2 is 18. Ito na ang 18 years. Ito yung report ni Jeremiah chapter 52 verse 29 na 832 ang nadalang bihag. Ngunit ang sabi sa 2 King chapter 25 verse 8, bumagsak ang Jerusalem, sinunog ni Haring Nabusaradan ang kapitan ni Haring Nabucodonosor ang templo noong 2 King chapter 25 verse 8 ng 7th day, 5th month and 19th year ni Nabucodonosor. Kung ang given dito na ang given. Sumunod na report ni Ezekiel ay ang pang 11th year. So 10th year dito, 11th year, 1 year lang. Kung kaya ang 32 ni Sidikias naging 33, 29 naging 30 kay Joachim. Ang kay Nabucodonosor na 19 naging 20. Ang kasunod na report ay kay Ezekiel chapter 32 verse 17, 33 verse 21, 32 verse 1, 12 years. So 1 year lang din. Ang 33 plus 1 is 34. So 30 ni Joachim plus 1, 31. Ang 20 ni Nabucodonosor plus 1 is 21. At ang given dito parang tumugma sa 23rd year ni Nabucodonosor. Kung kaya ang 23rd year ni Nabucodonosor from 21 to 23 is 2 years. Kung kaya dito sa 31 ni Joachim plus 2 is 33. 34 plus 2 is 36 ni Sidikias. Kung kaya sa Jeremiah chapter 52 verse 30, ito yung 745 ang nadala sa Egypto, sa Babylonia. Ito ang 586 BC. Ito ang bumagsak ang Jerusalem sa 590 BC ayon sa isang version. At mula rito sa pang 23rd year ni Nabucodonosor, may report pa si Ezekiel dito sa chapter 40 verse 1, pang 10th day ng 25th year,
So bibilangin ang sequence of time para makuha ang 25 years. Mula ng 601 BC hanggang minus 1 is 600 BC. O dito sa 600 BC, ito yung 1 year plus 5 years ni Ezekiel. Report ni Ezekiel, 1 plus 5 is 6, 7, 8, 2, 10, 11. So ito yung 11th year ni Haring Sidikias na bumagsak na ang Jerusalem. 19th year ni Nabucodonosor. Ito yon tumutugma sa 590 BC. 590 BC. At dito sa 11, 12, 13 plus 2, 15 plus 10, 25. Tumutugma dito sa report ni Ezekiel sa 25th year ng kanilang pagkatapon, dito sa 46 years ni Sidikias, 43 ni Joaquin, at 33 ni sa paghari ni Haring Nabucodonosor. Ito ay sa taong mula 586 plus 10 is 576. Minus 10 is 576 BC. And 576 BC, ito yung pang 25th year. At ang huling report ni Ezekiel sa kanilang pagkatapon ay 27th year ng chapter 29 verse 17 to 18, first days, first month, and 27th year. So 2 years lang, 2 years. Kung kaya ang kay Sidikias 46 to 48, 43 to 45, ang kay Nabucodonosor 33 to 35. Kung kaya ito yung 2 years from 576 to 574. Ito yung naputol noon, 574, at natapos ang aklat ni Ezekiel dito sa 27th year, ang kanyang report. Kung kaya ang tumuloy na report ay ang kay Jeremiah chapter 52 verse 31 to 34, at ang hari 2 King chapter 25 verse 27, pang 37th year ng pagkakatapon ni Haring Jeconias. Hindi na binanggit ang kay Sidikias, kay Jeconias ng pagkatapon, ngunit ang kay Jeconias pang 37th year, ito na ang pumapatak sa 37th year dahil 45 siya dito plus 10, 27 plus 10, 45 plus 10 is 55 si Joaquin, 58 na si Sidikias, at 45 years nang naghari si Nabucodonosor. At sabi dito sa 2 King chapter 25 verse 27, bago-bago pa lang naghari si Haring Ibelmerodach, pinalabas na si Haring Jeconias sa bilangguan at itinuturing na siya dito na bisita, hindi na bilang isang bilanggo, at doon na namatay si Jeconias. Ito ay sa taong 3,536 years or 564 BC. At ang counterpart dito kung bakit itong dalawa ang version, dahil sa 1019, dito lang nagkatalo dito sa 1019 BC or 3,081 years, 1019 BC or 3,081 years, ang 4th year and 2 months si Solomon ay bilang na sa kabila doon sa 480, kung kaya 36 na lang dito. At ang bilang na ito ay magmula sa, ang 3,081 magmula sa paglikha hanggang sa taong kasalukuyan 2021. Ngunit pagdating dito, kung bakit nagkaroon ng 586 BC, sa 1019 BC, ang 40 years ni Solomon ay walang binawas dito. Kung kaya ang 1019 minus 40 is 979. Bawas lahat ng sequences. Ito lang nagkakadiferensya sa 40 ni Solomon ng 1 King chapter 6 verse 1. Ang 4th year and 2nd month ni Solomon ay binilang na rin dito kahit nabilang na doon sa kabila. Kung kaya pagdating dito sa 590 BC, 4 years, dito sa kabila 586 BC. Kung kaya ang sa katanungan na bumagsak ba ang Jerusalem sa 586 BC? Or ano ba ang relevance ng 586 BC at saka 590 BC? Ito lang ay iisa lang ito dahil sa ang 586 BC ay nabibilang ito ng 590 BC dahil sa bilang ng mga taon dito na ang 40 years ni Solomon ay binilang pa rin
na 40 kahit na bawas na ng 4 years dun sa kabila sa 1 King chapter 6 verse 1 bilang ng 4 years. Kung kaya dito ang bilang dito ay 36 na lang ang binibilang kay Solomon, at pagdating dito sa kabila 40 pa rin ang binibilang dahil 40 si Solomon na naghari sa Israel. Kung kaya umabot ito dito sa 586, pumapatak ang 19th year ni Haring Nabucodonosor ng 586 BC, dahil ang 40 years ni Solomon ay binilang kahit na bilang na dito sa 480 years. Bilang na dito ang 4th year ang second month ni Solomon. Kung kaya dapat ang bibilang dito ay 36 na lang. Kung kaya dito sa kabila binibilang pa rin ng 40. Kung kaya umabot ng ang 19th year ni King Sidikias na nakasulat sa 2 King chapter 25 verse 8, 7th day, 5th month, and 19th year ay bumabagsak sa 586 BC. Ngunit sa bilang ng 590 BC, itong 590 BC ito yung bilang na magmula pa ng paglikha, at ito'y magtutuloy hanggang sa taong kasalukuyan 2021. Dito ko natatapusin ang bahaging ito. Pinamani ko rin pong basahin ang mga banal na kasulatan, ang Malakay chapter 3 verses 8 to 12. Tumutukoy ito sa ikapo na kung ano mang meron tayo ay magbigay tayo ng, dito lang hinahamon tayo ng Diyos na magbigay tayo ng ikasampung bahagi. Subukan yung gawin ito kung hindi ko bubuksan durangawan ng langit upang ibuhos sa inyo ang pagpapala. At sa Juan chapter 14 verse 6, ang sabi ni Jesus Christ, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makarating sa kinaroonan ng Ama kundi sa pamagitan ko." Sumainyong lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen. At ang ipinamahani ko po sa inyo na kung naging pakinabang man itong paksa ko ngayon, inanyayahin ko kayong i-share ang mga video ito. Ang iba naman na hindi naabot dito ay maabot, malaman nila ang mga bagay nito na i-content ko naman dito para may paalam sa anak ng tao ang mga nangyayari mula ng paglikha hanggang dito sa pang 45th year ni Haring Nabucodonosor, pang 55 years ang edad ni Haring Jeconias, ang 58 years ang edad ni Haring Sidikias. At dito na sila namatay sa Babylonia. At ang kasunod ay ang aklat ni Daniel, sadyang madugo dito hanggang sa si Daniel ay umabot pa ng unang taon ng paghari ni Haring Ciro ng Persia. At sa paghari ni Haring Dario ng Media, dahil ang kaharian ng Babylonia ay nahati ito sa kaharian ng Persia at sa kaharian ng Media, nanalaga na si Daniel. Sumainyong lahat ang pagpapala ng Diyos. Amen. Amen.